Sa mga sinaunang sibilisasyon, Lemurians, Atlanteans ay nawala mula sa ibabaw, ngunit patuloy na umiral sa ilalim ng ating mga paa sa isang nakatagong mundo na kilala bilang Agartha. Ang Agartha ay pinaniniwalaan na isang malaking nakatagong kaharian sa loob ng mundo, hindi sa mainit, likidong core na iyon. Sa karamihan ng mga bersyon ng kwento, ang Agartha ay isang napaka-advanced at mapayapang sibilisasyon. Ito ay ganap na hiwalay sa mga taong naninirahan sa ibabaw. Ito ay mayroon kristal na mga lungsod, kumikinang na enerhiya at mga taong namumuhay ng payapa sa kalikasan at espiritual na puwersa. Para sa mga naniniwala dito, kahit bilang simbolo o ideya, ang Agartha ay higit pa sa isang nakatagong mundo sa ilalim ng lupa. Ito ay isang lugar na hindi ginalaw ng digmaan, kasakiman o ego. Sa lipunang ito, ang kaalaman ang gumagabay sa buhay. Ang ideya ng Agartha sa kanluran ay nagsimula sa isang Pranses na manunulat na nagngangalang Alexandre Saint-Yves d'Alvedre. Nabuhay siya noong huling bahagi ng 1800 taon at interesado sa lihim na kaalaman, politika at espiritual na mga ideya. Isa pa, naisip niya na may mas malalim na kahulugan sa likod ng kung paano gumagana ang mundo. At noong 1886, sumulat siya ng aklat na tinatawag na Mission of India in Europe. Sa aklat na iyon, ipinakilala niya ang ideya ng Agartha sa kanluraning mundo. Sinabi ni Saint-Yves na ang Agartha ay isang tunay na lugar sa ilalim ng lupa. Noong unang panahon, ang matatalino at sinaunang tao ay nagpunta doon upang magtago. Nangyari ito sa isang madilim na panahon sa kasaysayan na sa tradisyon ng Hindu ay tinatawag na Kali Yuga. Ayon sa kanya, hindi nawasak si Agartha. Nanatili lang itong nakatago, naghihintay ng tamang panahon para bumalik. Sinabi niya na ang Agartha ay isang malaking lungsod na may milyon-milyong tao. Pinamunuan ito ng isang pinuno na may parehong espiritual na karunungan at kabuuang kapangyarihan. Ang buong lipunan ay sumunod sa isang sistemang tinatawag na Sinarchy. Ibig sabihin, lahat, relihiyon, agham at politika ay nagtutulungan ng magkakasuwato. Para kay Saint-Yves, mas mabuti ito kaysa sa kaguluhan na nakita niya sa mga modernong pamahalaan. Ang naging kakaiba sa paghahabol ni Saint-Yves ay kung paano niya sinabing nalaman niya ang tungkol kay Agartha. Angkin niya na nag-aral siya sa isang misteryosong lalaki na nagngangalang Haji Sharif. Inilarawan siya ni Saint-Yves bilang isang mataas na ranggo na espiritual na guro mula sa silangan. Sinabi rin niya iyon sa pamamagitan ni Haji Sharif at sa pamamagitan ng kung ano siya tinatawag na journeys via astral projection, na-access niya ng direkta ang nakatagong kaharian. Sumulat siya tungkol dito ng may kumpiyansa at detalye na para bang siya ay tunay na naroon. At marahil siya ay. Noong una, ang aklat na ito ay hindi nilalayong ibahagi sa publiko. Si Saint-Yves di umano'y sinira ang lahat ng kopya maliban sa iilan. Naniniwala ang ilan na ginawa niya ito dahil natatakot siyang masyado siyang nagsiwalat. Ngunit isa sa mga kopyang iyon ang nakaligtas. Noong 1910, pagkamatay niya, ang aklat ay inilathala ni Gerard Encos, na mas kilala sa mga okultismo bilang Papus. Mula noon, nagsimulang lumaki ang mito ni Agartha. Gayunpaman, hindi si Saint-Yves ang unang taong sumulat tungkol sa isang nakatagong mundo sa ilalim ng Earth. Bago sa kanya, ang kolonyal na opisyal ng Pransya na si Louis Jacques-Coliot ay nagsulat tungkol sa isang mahiwagang kaharian na tinatawag na Asgartha. Sinabi niya na natagpuan niya ito sa mga sinaunang manuskrito ng India. Ngunit hindi lang yon. Ang kwento ng Agartha ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa isang libro o kahit isang kultura. Ito ay bahagi ng isang pattern na tila umaalingaw-ngaw sa mga siglo at kontinente. Bago pa magkaroon ng pangalan si Agartha sa kanluran,
Mayroon ng mga sinaunang sibilisasyon nagsasalita tungkol sa mga nakatagong lupain sa ilalim ng Earth. Sila ay naglalarawan sa kanila sa mga paraan na kapansin-pansing magkatulad sa isa't isa, kahit na ang mga kulturang ito ay parang walang kontak. Magsimula tayo sa silangan. Sa Buddhist at Hindu cosmology, mayroong isang sagradong bundok na tinatawag na Mount Meru. Ito ay kilala rin bilang Sumeru o Mahameru. Ang bundok na ito ay sinasabing nakatayo sa ang sentro ng lahat ng bagay. Inilarawan ito ng mga sinaunang teksto bilang isang higanteng haligi ng katotohanan. Kung lalapit ka mula sa silangan, makikita mo ang mga taluk ng kristal. Mula sa timog, lumilitaw ang mga taluktok bilang lapis lazuli. Mula sa kanluran, kumikinang sila tulad ng mga rubi. At mula sa hilaga, kumikinang sila sa ginto. Napakalaki nito, kaya umaaligid dito ang araw at buwan. Ngunit kung ano ang namamalagi sa ibaba ng Meru ay kasing kaakit-akit. Binabanggit ng mga lumang tekstong Indian ang isang lugar na tinatawag na Patala. Ang Patala ay isang mundo sa ilalim ng Earth, binubuo ng ilang kaharian. Ang mga ito ay hindi mga lugar ng kaparusahan tulad ng kanluraning ideya ng impyerno. Inilarawan si Patala bilang maganda at puno ng buhay. Isinulat ng mga sinaunang Indian ang tungkol sa mga kagubatan, palasyo at kumikinang na mga hiyas nito. Ang mga nilalang na naninirahan doon ay kinabibilangan ng malaserpienteng mga naga, gayon din ang mga danava at raksyasa. Sinasabing sila ay napakahusay sa teknolohiya at espiritual na kapangyarihan. Sabi ng ilang kwento, ang mga nilalang na ito ay matatalino at puno ng kaalaman. Ang iba ay nagsasabi na maaari silang maging masungit sa mga tao. Nang maglaon, pinag-uusapan din ng mga turong Budista ang tungkol sa mga mundong ito sa ilalim ng lupa. Ang mga naga ay nauugnay sa mga nakatagong palasyo ng tubig at mga lihim na kuweba sa ilalim ng Asya, lalo na sa Tibet at Himalayas. Ang mga monghe mula sa rehiyon ay nagkukuwento tungkol sa mga lagusan, dambana at mga lungsod sa ilalim ng lupa sa ilalim ng kanilang mga monasteryo. Ang mga may special training lang daw ang makakarating sa kanila. Sa Tibet, mayroong isang kwento tungkol sa Shambhala, isa pang nakatagong kaharian. Madalas itong pinaghalo ng mga tao kay Agartha o sabihin na konektado sila. Ayon sa Kalachakra Tantra, ang Shambhala ay isang lugar ng kapayapaan, karunungan at kaliwanagan. Hindi ito maabot sa karaniwang paraan at tanging ang mga handa sa espiritual ang makakahanap ng landas. Ngunit ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Sa ilang esoteric na tradisyon, ang Shambhala at Agartha ay nakikita bilang kambal na kaharian. Ang isa ay nakaugnay sa banal na kaayusan. Ang isa ay nakalink sa hilaw na kapangyarihan. Tinatawag sila ng ilan na kanang kamay at kaliwang kamay. Ang iba ay nagsasabi na ang Shambhala ay umiiral sa mas mataas, espiritual na antas, habang si Agartha ay mas pisikal. Sa parehong mga kaso, sila ay sinabi upang maitago sa loob o sa ilalim ng Earth, at pareho silang inilarawan bilang mga tagapagtanggol ng sinaunang kaalaman. Ngayon, tumawid tayo sa mga karagatan at disyerto at tumungo sa kabundukan ng North America. Sa mga taga-Hopi ng Arizona, may mga lumang alamat tungkol sa isang panahon kung kailan ang ibabaw ng 2 beses nawasak ang Earth. Una sa pamamagitan ng apoy at pagkatapos ay sa pamamagitan ng yelo. Sa panahon ng mga kalamidad na ito, sinasabi ng mga Hopi na tinulungan sila ng mga celestial na nilalang. Dinala sila ng mga nilalang na ito sa ant people, na dinala sila sa malalaking silid sa ilalim ng lupa kung saan sila mabubuhay. Ang mga ant people na ito na tinatawag na Anusinom ay nagturo sa mga Hopi kung paano mag-imbak ng pagkain, kung paano magtanim ng mga pananim sa dilim, at kung paano mamuhay ng naaayon sa kalikasan.
Sinasabi rin ng mga Hopi na ang mga langgam ay may makitid na baywang ngayon dahil marami silang pinagsaluhan ng kanilang sariling pagkain sa mga Hopi noong mga panahong iyon. Pagkatapos ay mayroon ding isang kakaibang detalye sa kanilang wika. Ang salitang Hopi para sa ant ay anu, at ang kanilang salita para sa kaibigan ay naki. Pagsasama-sama, nabuo nila ang salitang Anunnaki. Ito ay isang kapansin-pansing paralel sa mga sinaunang Sumerian na nilalang na, sa ilang mga bersyon, ay nagmula sa langit o mula sa kaibuturan ng Earth upang gabayan ang mga unang tao. At ang ideyang ito na ang mga advanced, non-human o semi-human beings ay naninirahan sa ilalim ng Earth at paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan sa atin, paulit-ulit. Ang mga alamat na ito ay hindi eksaktong pareho, ngunit mayroon silang malinaw na pagkakatulad. Lahat sila ay nagsasalita tungkol sa isang mundo sa ilalim ng ibabaw at mga nilalang na may advanced na kaalaman. Ngunit paano ito posible na napakaraming iba't ibang sibilisasyon, naninirahan sa iba't ibang panahon at lugar, nagsalaysay ng katulad na mga kuwento? Marahil ay nakikipag-ugnayan sila sa mga sinaunang kultura na hindi nawala, ngunit napunta sa ilalim ng lupa. Kung totoo yan, dapat mayroong espasyo sa ilalim ng ating mga paa para sa isang maunlad na sibilisasyon. At dinadala tayo nito sa Hollow Earth Theory. Ang ilan sa mga unang ideya na maaaring hindi solid ang Earth ay bumalik noong 16 na siglo. Noong panahong iyon, sinusubukan ng mga siyentipiko at pilosopo na ipaliwanag ang mga kakaibang bagay tulad ng magnetic field ng Earth. Isa sa mga unang nagmungkahi ng isang guwang na Earth ay si Edmund Halley. Siya ang English astronomer kilala sa Halley's Comet. Noong 1672, sinabi ni Halley na ang Earth ay maaaring gawa sa ilang mga layer tulad ng mga sphere sa loob ng bawat isa. Naniniwala siya na ang mga layer na ito ay umiikot sa iba't ibang bilis. At seryoso niya itong sinadya. Naisip pa niya na maaaring may hangin sa pagitan nila, maaaring maging buhay. Sinabi rin niya na ang liwanag ay maaaring magmula sa kailaliman ng Earth. Noong unang bahagi ng 1800, isang Amerikanong nagngangalang John Cleves Simis Jr. naniwala siya ang Earth ay guwang at may malalaking bukana sa North at South Poles. Sinabi niya na ito ang mga pintuan ng panloob na mundo. Naniniwala siya na ang mga tao ay maaaring maglakbay sa loob ng Earth. Dahil doon, gumugol siya ng maraming taon sa pagsisikap na makalikom ng pera para sa isang ekspedisyon. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, wala siyang nahanap. Nang maglaon, sa unang bahagi ng ika-20 siglo, binuo ni Marshall Gardner ang teoryang ito at nagpakilala ng mas detalyadong pangitain. Sinabi niya na ang planeta ay ganap na guwang at naglalaman ng gitnang araw, isang mas maliit na kumikinang na globo na nakabitin sa gitna ng Earth. Ayon kay Gardner, ang panloob na araw na ito ay nagbigay ng init at liwanag para sa isang luntiyang panloob na ecosystem. Sinabi niya na mayroong isang buong ecosystem sa ibaba na may mga halaman, hayop at marahil kahit na mga tao. At sa mundong iyon, iba ang lahat. Ang gravity sa loob ng Earth ay hindi gumagana katulad ng ginagawa nito sa ibabaw. Ang ilang mga teorya ay nagsasabi na habang lumipat ka sa panloob na shell, ang gravity ay nagbabago ng direksyon. Sa halip na hinihila ka diretso pababa, sisimulan ka nitong hilahin patungo sa loob ng dingding ng Earth kaya wala nang malinaw na pababa. Nagsisimulang mawalan ng kahulugan ang mga direksyon. Mas magaan at mas madali ang paggalaw. Naniniwala din ang ilang tao na iba ang daloy ng oras sa panloob na mundong ito. Ang mga orasan ay humihinto sa paggana ng normal. Ang oras ay tila umuunat o lumiliit, depende sa kung nasaan ka. Habang papalapit ka sa inner sun, mas pakiramdam na baluktot ang oras. Sa bersyong ito ng Hollow Earth,
Ang planeta ay hugis toroid, isang bagay tulad ng isang donut o isang umiikot na singsing. Sa ganitong hugis, ang enerhiya ay gumagalaw sa isang pare-parehong loop. Dumadaloy ito sa isang poste at palabas sa isa pa. Sinasabi ng ilan na ang enerhiyang ito ang nagpapanatili ang panloob na araw na lumulutang sa gitna. Nakakatulong din ito sa pagsuporta sa buhay sa loob ng Earth. Ang enerhiyang ito ay maaari ring magpaliwanag ng mga kakaibang bagay na napansin ng mga explorer malapit sa mga pole tulad ng mga kompas na umiikot o nag-freeze o mga lugar kung saan huminto sa paggana ang GPS at mga tool sa nabigasyon. Ngunit saan ang pasukan? Kung talagang mayroong isang malawak na panloob na mundo sa ilalim ng ating mga paa, paano natin ito maaabot? Ayon sa alamat, hindi lang isang pintuan ang papunta sa Agartha, kundi marami. Isa sa mga ang pinakamadalas na binanggit na mga lokasyon ay nasa malalim na Himalayas, Mount Kailash. Ang Mount Kailash ay hindi kasing taas ng Mount Everest, ngunit wala pang nakarating sa tuktok nito. Hindi dahil sa sobrang hirap umakyat, kundi dahil parang laging may pumipigil sa mga tao na pumunta sa lahat ng paraan. Ayon sa lokal na paniniwala, isang tao lamang, ang Buddhist monghe na si Milarepa, ang nakarating sa tuktok. At kahit na siya ay sinabi na ginawa ito hindi sa pamamagitan ng pag-akyat, ngunit sa pamamagitan ng espiritual na paraan. Sinasabi ng ilang mga teorista na ang Kailash ay hindi isang bundok, ngunit isang sinaunang piramid. Sa esoteric na tradisyon, ito ay naisip na isa sa mga pangunahing portal sa Agartha. Si Saint Yves Dalvedre, ang taong unang nagpakilala kay Agartha sa kanluraning mundo, sinabi na ang pasukan nito ay nakatago sa ilalim ng Himalayas. At ang nakakapagtaka, sinabi niyang ang mga mongheng Tibetan ang nagbabantay dito. Nang maglaon, ang iba pang mga explorer tulad ni Ferdinand Ossendowski, nakarinig ng mga katulad na kwento. Sinabi sa kanila ng mga monghe sa Tibet ang tungkol sa mga lagusan sa ilalim ng mga bundok, ang mga tunnel na ito. Sabi nila, humantong sa isang malaking underground world na pinamumunuan ng isang misteryosong hari ng mundo. Sa kabilang panig ng mundo, ang Mount Shasta sa Northern California ay nakatali sa isa pang makapangyarihang alamat. Dito, lumipat ang kwento mula sa mga monghe ng Tibet tungo sa mga gawa-gawang Lemurians. Sila ay mga nakaligtas sa isang sinaunang nawalang kontinente. Ayon sa alamat, nagtayo sila ng underground city na tinatawag na Telos sa ilalim ng Mount Shasta. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Mount Shasta ay naging magnet para sa mga espiritual na naghahanap at mga adventurer. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mga kakaibang ilaw, misteryosong pagkawala at mga nakitang matataas at nakadamit na nilalang sa kagubatan. Noong 1987, naging lugar ito ng pagtitipon para sa harmonic convergence na nag-uugnay dito sa pandaigdigang espiritual na enerhiya at mga interdimensional na portal. Kung ang mga nilalang na ito ay mga labi ng Lemuria o konektado sa Agartha, marami ang naniniwala na ang mga sistema ng lagusan sa ibaba ng Mount Shasta ay dumiretso sa Inner Earth. Pagkatapos ay mayroong Egypt. Sa ilalim ng Great Pyramid ng Giza, malapit sa sinaunang Sphinx, ay mayroong pasukan na sinasabing direktang patungo sa Agartha. Ang mga kamakailang natuklasan ay nagsiwalat ng mga dating hindi kilalang kamara at mga lagusan sa ilalim ng lupa sa ilalim ng talampas. Hinahamon ng mga natuklasang ito ang lahat ng sinabi sa atin na ang mga piramid ay mga libingan lamang. Ang mga ito ay perpektong nakahanay sa mga bituin sa Orion's Belt. Ang kanilang mga hugis at sukat ay sumusunod sa eksaktong matematika. Ang paraan ng kanilang pagkakagawa ay masyadong advanced para sa panahon, kaya naman iniisip ng maraming tao na hindi sila itinayo ng mga regular na tao. Dito ang Hall of Records ay pumasok. Isa itong nakatagong silid na pinaniniwalaan ng marami na nasa ilalim ng Sphinx.
Sinasabi nila na ito ay nagtataglay ng nawawalang kaalaman bago ang malaking baha. Ang Sphinx, kung gayon, ay maaaring hindi lamang isang estatwa. Siguro ang Sphinx ay hindi nagbabantay ng kayamanan, ngunit ang katotohanan tungkol sa Hollow Earth? Ang susunod na posibleng pasukan ay ang Mount Rushmore. Karamihan sa mga tao ay nakikita ito bilang isang pambansang monumento. Ipinapakita nito ang mga mukha ng 4 na presidente ng Amerika. Ngunit sa likod ng mga mukha na iyon, isang pintuan ang natuklasan kamakailan. Sa mahabang panahon, walang nakakaalam na naroon ito. At kung mayroong isang pinto, dapat itong humantong sa isang lugar. Tama? Marami ang nagsasabi na ito ay humahantong sa isang nakatagong silid na tinatawag na Hall of Records. Ang silid na ito ay dapat na mag-imbak ng mga mahahalagang dokumento. Ngunit hindi ito natapos. Ngayong araw ito ay selyado at walang pinapayagang pumasok. Kung ito ay selyado at hindi pinahihintulutan ng mga tao, kadalasan ay nangangahulugan iyon na may tinatago. Ngayon idagdag sana ang lokasyon. Ang Mount Rushmore ay nakatayo sa Black Hills ng South Dakota. Sa loob ng maraming siglo, sinabi ng mga katutubong tribo na ang lupaing ito ay sagrado. Naniniwala sila na nagtataglay ito ng malakas na enerhiya. Kaya hindi nakakagulat na maraming tao ang nag-iisip na ang pintong ito ay hindi humahantong sa isang silid na may mga lumang papel. Naniniwala sila na ito ay dumiretso sa Agartha. Ngunit ang lugar na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga tao na konektado sa Agartha ay mas malayo sa timog. Pinag-uusapan natin ang Antarctica. Maraming nagsasabi na deep beneath ang ice slice, isa sa pinakamahigpit na binabantayang pasukan sa Inner Earth. Noong huling bahagi ng 1930, naglunsad ang Nazi Germany ng ekspedisyon sa nagyeyelong kontinenteng ito. Opisyal, ito ay isang pang-agham na misyon, ngunit hindi nagtagal at umugong ang mga tsismis sa paligid nito. Ayon sa mga kwentong ito, hindi lang pinag-aralan ng mga Nazi ang terrain, nagtayo sila ng underground base. Tinawag nila itong Base 211 o New Schwabenland. Ngunit marami ang naniniwala na hindi ito isang kanlungan. Sa tingin nila, nakahanap ang mga Nazi ng mga landas na direktang humahantong sa panloob na Earth. Ang base ay maaaring isang takip lamang at isang dahilan upang manatili at mag-explore ng hindi tinatanong. O marahil ito ay itinayo hindi upang itago mula sa mundo sa itaas, ngunit upang kumonekta sa mundo sa ibaba. Pagkatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1946, inilunsad ng Estados Unidos ang Operation High Jump, pinangunahan ni Admiral Richard E. Byrd. Isa ito sa pinakamalaking ekspedisyong militar sa Antarctica na kailanman nagtipon na kinasasangkutan ng mga barko, eroplano, libu-libong tropa at isang malaking halaga ng lihim. Ang dahilan ng ekspedisyon ay upang subukan ang mga kagamitan sa matinding lamig o hindi bababa sa iyon ang sinabi nila sa amin. Ngunit ang misyon ay naputol at mas maikli kaysa sa binalak at ang sumunod na nangyari ay nakadagdag lamang sa misteryo. Ayon sa isang lihim na tala-arawan na kalaunan ay iniuugnay kay Admiral Byrd, nakita niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa kanyang tala-arawan, inilalarawan ni Byrd ang paglipad sa kabila ng South Pole patungo sa isang mainit na lupain, malago at berde na may kakaibang mga hayop at isang advanced na sibilisasyon. Nagsusulat siya tungkol sa pagharap sa mga nilalang na nagbabala sa kanya tungkol sa kalagayan ng mundong ibabaw na nagpapahayag ng konsensya sa ating landas ng pagkawasak. Tumawag si Byrd ang lugar na ito ang lupain sa kabila ng mga poste. Ngayon, kung totoo ang tala-arawan na ito, kung gayon si Admiral Byrd ay hindi lamang natitisod sa isang bagong kontinente. Maaaring nalampasan niya ang threshold sa Agartha mismo. At higit pa riyan, ang Antarctica ay patuloy na napapalibutan ng mga pinaghihigpitang zone,
hindi maipaliwanag na magnetic anomalya at mga international na kasunduan na mahigpit na limitahan ang pag-access ng mga sibilyan. Maaaring ang mga hakbang na ito ay tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Siguro. Ngunit marami ang naniniwala na may ibang layunin sila. Panatilihing nakatago ang nasa ilalim. Ang Amazon Rainforest ay isa pang pasukan sa Agartha. Ang mga katutubong tribo ay nagsasalita tungkol sa mga portal na nakatago sa kailaliman ng gubat na binabantayan ng kalikasan at panahon. May mga kwento ng kumikinang na mga kuweba, mga nawawalang lungsod na nilamon ng mga baging, at mga tagapag-alaga na lumilitaw lamang kapag ang mga hindi inanyayahan ay napakalapit. Sa maraming bahagi ng Amazon, ang mga tao ay nawawala ng walang paliwanag. Yung na nagbabalik ay nagsasalita ng kakaibang mga ilaw at boses sa dilim. Sa mga lugar na ito, nabigo ang mga kompas at ang gubat mismo ay tila humihinga. Nakatago sa loob ng buhay na berdeng maze na iyon ay sinasabing ang mga sinaunang pinto, mga labi ng isang sibilisasyong napunta sa ibaba noon pa man at hindi na bumalik. Hindi nagkataon lang na nagmula ang ilan sa mga pinakaunang pagtukoy sa mga mundong tulad ng Agartha, Timog Amerika. Kahit na walang nakasulat na wika, ang mga oral na tradisyon na napanatili sa mga siglo ay patuloy na naglalarawan ng isang dakilang kaharian sa ibaba na naa-access lamang ng mga tinawag. Higit pa sa mga pasukan na na-explore na namin, marami pang iba mula sa Mount Epomeo sa Italy hanggang sa mga nawawalang trail ng King Solomon's Mines. Ngunit ang pag-alam kung nasaan ang mga pinto ay hindi sapat para buksan ang mga ito at makapasok sa Agartha. Hindi ka makakapasok sa pamamagitan ng paglalakad o paghuhukay. Dahil ang Agartha ay hindi lamang protektado ng distansya o terrain, kundi sa dalas din. Ang ilang mga modernong teorya ay nagsasabi na ang Agartha umiiral sa ibang frequency kaysa sa ating mundo. Isipin na parang isang nakatagong istasyon ng radyo. Ito ay palaging nasa, ngunit maririnig mo lang ito kung nakatutok ka sa tama. Ibig sabihin, hindi bumubukas ang mga pasukan na ito dahil lang sa kung nasaan ka. Nagbubukas sila batay sa iyong enerhiya. Tanging kapag ang isang tao ay nasa tamang kalagayan, espiritual, emosyonal at maging pisikal, maaaring lumitaw ang tarangkahan. Ang ideyang ito ay makikita rin sa maraming kwento. Nawala ang mga explorer sa mga kuweba na biglang nakahanap ng mga kumikinang na silid. Ang mga monghe na nagsasabing ang mga lagusan ay bukas lamang sa mga dalisay. Kung may hindi pa handa, hindi man lang makikita ang pasukan kahit nasa harapan lang nila. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat dahil ang mga pasukan na ito ay hindi walang bantay. Sa Antarctica, sila ay binabantayan ng mga nilalang na kilala bilang wall guardians. Sa Tibet, ang mga pasukan ay protektado ng mga monghe na sinanay upang bantayan ang mga sinaunang lihim. Sa Egypt, ang tagapag-alaga ay ang Sphinx. Sa Timog Amerika, nagbabala ang mga shaman tungkol sa mga sagradong landas na hindi humahantong sa ginto, ngunit sa katahimikan. At pagkatapos ay nariyan ang mga tahimik na tagamasid, yaong nasa mga lihim na lipunan, nakatagong utos, o kahit na mga posisyon ng kapangyarihan na higit na nakakaalam kaysa sa sinasabi nila. Ang ilan ay nag-aangkin ng buo ang mga pamahalaan ay may kaalaman sa lokasyon ng Agartha at aktibong pinapanatili ito mula sa pananaw ng publiko. Pero bakit itatago? Well, ang sagot ay maaaring mas simple kaysa sa iyong iniisip. Ayon sa mga nagbabantay sa kwento, hindi pa kami handa sa kung ano ang nasa ibaba. Hindi naman sa wala tayong teknolohiya para makarating doon. Nasa loob natin ang problema. Wala tayong kalmado, focus o pagpapakumbaba. At ang Agartha ay hindi isang lugar para sa mga taong gusto ng kapangyarihan para lang kontrolin ang iba. Ito ay isang lugar na binuo sa balanse at kapayapaan.
At ang balanse ay hindi maaaring umiral kung ang isang tao ay nagdadala ng kasakiman, pagmamataas o pagkawasak sa kanila. Ipinapakita sa atin ng kasaysayan kung ano ang karaniwan nating ginagawa kapag nakakita tayo ng makapangyarihang bagay. Sinusubukan nating kunin ito at ginagamit ito para sa sariling pakinabang. Ngayon isipin kung ano ang mangyayari kung ang isang mapayapang lugar ay magbukas ng mga pinto nito sa mundo nating puno ng kaguluhan. Kaya naman nakatago si Agartha, hindi forever, pero hanggang sa magbago tayo. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe para ikaw ang unang ma-notify sa aming mga bagong video. Panatilihing bukas ang iyong isipan at hanggang sa muli nating pagkikita.